ng Zigzag Road sa Candelaria, may isang kaluluwang hindi pa rin matahimik. Hindi aksidente ang nangyayari tuwing alas 2 ng madaling araw. Sa itong sumpa, isang paghihiganti ng isang babaeng pinatay at ibinaon sa kasinungalingan. Ako si Sir August at ito ang kwento ng kaluluwa sa Curva 3. Sa bayan nga ng Santa Candelaria, may kalsadang tinatawag ng mga residente na Zigzag. Dito, higit sa 30 aksidente ang naitala sa loob lamang ng isang taon. Pero ang pinaka nakakatakot, ang bahagi ng daan na tinatawag nilang Curva 3. At dito nga nagsimula ang kwento nila Marco at Dennis, mga delivery driver na kailangang dumaan sa Zigzag para makapaghatid ng kargamento. Pero hindi nila alam, hindi lang ulan ang sasalubong sa kanila sa gabing iyon. Alas 2 nga ng madaling araw, may nakita silang babae, basa, nakaputi, at tila nawawala. Huminto sila para tumulong. Pero pagtingin nila sa likod ng truck, nandun na ang babae. Ang sabi nga sa mga kwento, ito daw si Elena, isang babaeng pinaniniwala ang pinaslang ng sarili niyang kasintahan, ang dating mayor ng bayan. Pinagbintangang nagtaksil, tinorture, isinilid sa drum at ibinaon sa mismong bangin ng Curva 3. Sa puntong iyon, nawala ng preno ang truck. Habang umaatras ito palapit sa bangin, narinig ni Marco ang iyak ng babae. Malalim, puno ng galit at tila humihingi ng hustisya. Sa nangyaring iyon, isa lang ang nakaligtas, si Marco. At sa windshield ng nabanggang truck, nakita nila ang mensahe. May nakasulat, "Ako si Elena, hanapin niyo ang katawan ko." Hanggang ngayon, tuwing alas 2 ng madaling araw, may dumarating pa ring bagong biktima. At si Elena, hindi titigil hanggat hindi naaabot ng hustisyang matagal nang ipinagkait sa kanya. Kaya kung dadaan ka sa Zigzag ng Santa Candelaria, huwag kang titigil sa Curva 3 dahil baka ikaw na ang susunod niyang katabi sa likod ng sasakyan mo. Hanggang dito na lang ang aking kwento at mag-iiwan ako ng maikling mensahe na huwag basta-basta maniniwala sa mga sabi-sabi, pero huwag din basta-basta lalapastangan sa mga hindi natin nakikita.